Iba siya pag magkukwento eh. Kaya mo yan, Maria. Baka naman ito si Maria, palakpakan naman natin. Sabi na pala. Good evening everyone, I'm Maricel Baroro. Kwento ko lang yung life journey namin dito sa Life Vantage. Si Jong, during pandemic kasi si Jong, wala na siyang trabaho, kaya nagiging driver siya sa Puyo. Tapos, ako sa bahay lang. Tapos, negative ako sa ganito. Ito sa Life Vantage. Kaso siya naman ang nakakita, kaya as a wife, sunod lang. Tahimik na lang ako. Tapos, nagulat na lang ako na kumikita siya. So, nung time na yon, parang naging na rin ako, okay. Tapos, naging malaking tulong para sa amin. Kasi may 5 po kaming anak. May 3 po akong college. Yung isa, grade 12. Yung bunso ko namin is magpo-4th year high school. So kung titingnan nyo po, yung trabaho niya, talagang hindi kaya. Hindi kaya yung trabaho na yung sa labas, hindi sa ganitong klaseng industry. Hindi kaya talagang isupport yung pangangailangan, yung needs ng mga anak ko. Kasi siyempre, di ba, nagbabayad kami ng bahay, lahat. As in, lahat talaga. Kasi nandito tayo sa Metro Manila. Tapos, wala kaming ibang source na pinagkukunan. Ito po yung Life Vantage ang nagbibigay sa amin ng, bread and butter talaga namin siya. Kasi, wala naman kaming ipinagmamalaki na meron kaming ganito, wala. Kaya malaking bagay na nandito kami sa Life Vantage. Yung mga anak ko, kasi na-stop sila for 2 years dahil sa pandemic, wala kaming pambayad ng tuition. Tapos dumating sa Life Vantage. Kaya nakapag sa school. Doon po namin, lahat po ng pinambabayad namin, lahat po yun, galing po dito. Kaya, very grateful ako na nakita ni Jong yung Life Vantage. At saka si Jong, wala pong nag-invite sa kanya sa Life Vantage. Siya mismo ang nag-invite sa sarili niya. Kaya kayo po na na-invite dito, swerte po kayo, may taong nag-invite sa inyo at nakita niyo kung gaano kaganda ang ganitong industry, especially Life Vantage. Grabe. Ayaw ko lang ganito. Iyakin kasi ako eh. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi lalo na sa mga taong naniwala sa amin dito. At of course, ang inspiration ko kasi dito, siyempre yung pamilya ko. Kaya nung si Kuya Joe kanina, Joe, talagang tumulo yung luha ko. Kasi, alam nyo po, hindi yung madali ang buhay ngayon. Okay? Kaya I'm very grateful at pasalamat ako na dumating ang Life Vantage sa tamang panahon. This is my answered prayer. Kaya, mali natin sa iba nandito, baka ito na yung sagot din sa mga dalangin ninyo. Nung nakita ko sa Life Vantage, ito yung sinasabi niya, kasi nga po, marami na ako kaming ginawang ganitong negosyo. I've been doing this for quite 2 decades na po. In fact, yung mga ibang kasama ko, nakikita ko na sa likuran. At yung iba nakita ko na, yung mga talagang dito na tumandak. Pero nung nakita ko sa Life Vantage, nung pandemic, ang nagiging problema ko ngayon, yung kwento ni Maria, wala nag-invite sa akin at saka wala din akong pan-join. So yun yung problema. Diba tayo, kung ikaw nakakita, kung mag-isa ka lang ngayon, may partner ka, may boyfriend ka, may asawa ka, ang magiging problema mo, mamaya pag-uwi mo sa bahay. Positive ka ngayon, pag-uwi mo doon, pagsasabihin mo, kukontrahin sa mga kasama mo. Yun ang nangyari sa kanya. Kasi ako nakakita di ba? Sinabi ko sa kanya, negative siya. Since ako nakakita at ako naman yung naghahanap buhay, sabi ko, pwede ba huwag ka munang maingay? Hindi naman ikaw magtatrabaho, ako naman eh. Kaya ano ang ginawa ko? Tahimik kong ginawa ang Life Vantage. Gumawa ko ng paraan kasi lagi din sinasabi, pag may gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So ginawa ko ng paraan, hindi ko pa sinasabi sa kanya na kumikita na ako sa Life Vantage. Kasi ang gusto niya, yung income na sigurado. Yung pagdadrive ko kasi sigurado, 90k ho yung kita namin sa pagdadrive. Kaya lang hindi ho maganda ang magdadrive sa gabi. Sabi nga ni Ate Stutz, Kuya Jong, mag-resign ka na dyan kasi pumapayat na ho ako, naninilaw na. Alam mo yung pagod ka sa kapuyat.
Bakit? Kasi panggabi ang trabaho ko, matulog ka sa umaga, hindi ka makatulog, iinom ako ng Red Horse. Kasi gusto mo makatulog, tama? Kasi pag hindi ka makatulog, babangon ka ng hapon para mag-drive, wala kang lakas. So sabi ni Ate Stutz, mag-resign ka na dyan kasi marami na kaming kaibigan na talaga kinuha na ni Lord. Hindi ko lang masabi sa kanya, ate, kung mag-resign ako, wala akong mapakain sa mga anak ko. Kaya hindi madali nag-start kami. So ang ginawa ko, pinilisan ko, talagang kailangan kong wala akong pakialam. Ano ako? Batman. Alam niyo yung Batman, di ba? Bato at saka manhid. Kasi sa totoo lang, kung mag-umpisa ka rito, maraming taong hindi maniniwala sa atin. Normal yun. Kaya sabi ko, kailangan ako magkaroon ng resulta as soon as possible. Hindi alam ni Maria yon, ni Maricel, na kumikita na ako. Ang gusto niya kasi yung sweldo ko sa mag-drive. Tahimik lang ako, di ba? Ang sarap noon, may kita. Kaya ngayon, wala akong pera. Siya ako may hawak. Alam na kasi niya eh. Diba? Pero gusto ko lang ikwento sa inyo, nung ginawa kong seryoso sa Life Vantage, ito, hindi naman to sa pagbot sa sarili kong bangko. I was the fastest po na nagkaroon ng car sa Life Vantage. In just 4 months po, bumili ho kami ng kotse nito sa Life Vantage. Hindi ho brand new. Kasi kinas po namin. At yun po ginagamit namin right now. Yung kotse na yun, ang laki yung tinulong sa amin. Saan ho galing yun sa Life Vantage? Yung kinukwento niya, yung mga anak namin nakapag-aral because of Life Vantage. Yung bahay po namin, kumuha kami ng bahay sa Pag-ibig. Hindi nga bahay tawag ko dun eh, parang kubo lang siya. Diba? 2 years ho, nakareceive kami ng sulat sa Pag-ibig. You have to evacuate the house. Kasi nga, 2 years mo nang hindi nabayaran. Ang hirap po mag-isip ng gano'n. Ako, sanay ako sa gano'n. Paano yung mga anak ko? Paano si Maria? Kaya yun yung mabigat sa akin. Kasi sabi ko, di baling mahirap to. Nakikita ko ano nangyari. Kasi kilala ko na sa Tita Juicy. Di ba? Kung kaya nila, malamang kaya ko rin to. Kasi meron akong mabigat na dahilan. So anong punto ko? Kapag ito gagawin mo, dapat meron kang mabigat na dahilan. Kasi kung nagdito ka lang, kasi nakita ka ng gwapo at maganda, huwag ka na lang tumuloy. Kailangan lumalim mo yan. Kasi po, nung nag-start ho kami, yun ho naging ano ko. Tapos siya pa naging challenge ko. Ang hirap. Hindi mo kakampi. Di ba? Kami nga lang dalawa, magkatabi na kami, hindi mo pa kakampi. Di ba mahirap yung ganon? Kailangan, the way na makonvince ko siya, anong gagawin ko? Kailangan mapakitaan ko siya ng resulta. Ay nakita siya ng resulta, sabi niya, tama yan. Ganun talaga mababayan na pag may resulta na. Tama pala, buti lang matigas ulo mo. Kasi kung hindi mo matigas ang ulo ko, baka hanggang ngayon, nandoon pa rin po ako. Tama po? So, kailangan nang talagang matigas ka kung alam mo yung nakita mo, tama at inaral mo. Kasi tinignan ko talaga mabuti at ginamit ko yung produkto, ito lang yung produkto nakita ko na wala hong katulad, tayo lang ho ang mayroong Activision. Kaya sabi ko, pag yan ang mayroon tayo at bago sa Pilipinas, kailangan hatawin na natin. Kaya marami yung Activision na ginawa, marami nangyari, pero grabe ho nangyari sa amin. Hindi ko na I'm very happy, nakuha namin yung mga travel, di ba? Ito pa, para malaman niyo, di ba? Last, Lord, ang bait talaga ni Lord. Pwede na pasalamatan natin si Lord mula pala, di ba? Yeah. Lord, thank you po. Kasi bakit po? May mga bagay-bagay na minsan akala ko, maganda para sa akin, pero meron palang magandang plano si Lord. So, kwento ko ba tayo nangyari sa amin yung okay? Kasi ito nagiging problema, di ba? Qualified doon kami sa Punta Cana. Tier 2, kami dalawa. Okay, nag-apply kami ng visa, kailang ang Dominican Republic, wala pala silang visa releasing. Nagbago sila ng silyo. So, pagdating ng travel, wala kami visa. Pero ang problema namin, mayroon kami tuition fee sa mga anak namin, nasa mga 100,000+. Tumawag si Ma'am KitKat sa amin, sabi niya, the following week the release, last day of enrollment is Friday. Ano ba kung gano'ng kabait ni Lord? Tumawag si Ma'am KitKat sa amin ng umaga, sabi niya, ma-release yung makukuha niyo yung buo, pero next week pa. Tahimik lang ako, sabi ko, Lord, paano to? Yung anak ko tahimik, yung dalawa kong anak na college. Alam niyo ba, pag-check ko sa bangko ko, pumasok siya hindi mga alas 3. Tumakbo kami hapon, tumakbo kami sa school, humabol kami ng alas 4 na intro naman yung mga anak. Sabi ko, grabe Lord. Kasi kung nakalis kami doon, magamit naman yung pera. Diba? Masaya naman, pero what I mean is, minsan ang purpose ni Lord, mayroon palang magandang dahilan din. Kaya yun, baka nandito ka, matagal mo nang dinarasal to, baka may purpose si Lord para sa'yo. Ang gusto ko lang mga natin, pagtulungan natin ang Life Vantage kasi Life Vantage po is bago pa lang sa Pilipinas. Nakita man yan dito, di ba? Napaka-unti pa lang natin. Pero ang dami yung Pilipino na nangailangan ng produkto natin saka yung opportunity po. Yeah. Kaya yun lang po. Maraming salamat. I hope na-inspired namin kayo.